question tayo regarding sa kung ano ginagamit nating camera sa biyahe. Sagutin ko. Karamihan sa mga ginagamit kong camera ngayon sa biyahe, medyo may edad na. Medyo may kalumaan na. Isa dyan yung helmet mounted na camera ko, which is yung DJI Osmo Action. Ito pa yung pinakaunang Osmo Action na lumabas. Hanggang ngayon, usable pa rin siya. Kaya lang pagka medyo madilim na yung environment, nag-struggle na siya. So, iba na yung ginagamit kong camera pagka ganon. Pagkakaalam ko, Osmo Action 5 na yung pinaka-latest ngayon eh. Pero para sa akin, during daytime, maganda yung lighting condition. One of the best cameras pa rin to hanggang ngayon. Kung nagra-ride ako during the night, ibang camera na yung ginagamit ko. Diyan na pumapasok yung chest-mounted na camera ko, which is a mobile phone. Dalawang mobile phone yung ginagamit ko pagka nagra-ride vlog ako. Isa ito yung camera na ginagamit ko ngayon, which is a Samsung Galaxy S23 Ultra. And yung isa, yung secondary phone na ginagamit ko for vlogging din, using a chest-mounted camera. Ito naman yun, Samsung Galaxy Note 10 Plus. Yan. Capable pa rin yung camera nito. Stabilization, wala kang marereklamo dito. Sobrang sulit pa rin tong Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tapos, dito siya nakamount. Dito sa Usagi chest bag V3. Option ka para mag-portrait or mag-landscape. Dito naman nakalagay. Pakita ko sa inyo kung paano. Kung gusto mo ng portrait shots, ito. Shoot mo lang dyan. Clip, ayan na yun. Chest bag yan, dyan nakalagay. Kung gusto mo naman ng landscape view, dito naman sa kabilang side, pahiga mo siya ilalagay. Ayan. Ganyan siya. Chest bag yan. And lastly, yung pangatlong camera na ginagamit ko is yung Insta360 X2. Insta360 X4 na pero X2 pa rin yung gamit ko. Very capable pa rin yung camera niya. Kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan sa X3 at saka sa X4. And hindi siya ganun kasing mahal ng mga sinabi ko. Ito yung ginagamit kong camera pag nakikita mo yung mga ultra wide shots o kaya yung mga parang drone shots. Ito gamit ko doon na nakaharap sa akin. Pwede mo siya gamitin standalone, pwede mo rin siya gamitin na app connected para makuha mo yung mga GPS info na pwede mong ilagay din sa video mo. Ang problema nga lang sa ganitong camera, masyado siyang malakas kumain sa memory ng phone. Kaya kung gagamit ka nito, dapat medyo malaki yung storage ng phone mo. Kailangan mo rin ng sobrang high speed na memory card para makapag-save ka dito. And yan po ang mga ginagamit kong camera pagka nag-vlog ako or gumagawa ako ng content with my motorcycle. Ayan po. Mobile phone, Samsung Note 10 Plus, yung Samsung Galaxy S23 Ultra, Insta360 X2, tsaka itong Osmo Action first generation.